We are now on the day 12. Amen? So, our opening verse, ating pong matatagpuan sa Matthew 4:19. Amen? And he said unto them, "Follow me, and I will make you fishers of men." Amen. Napakaganda pong declaration po ito ng ating pong Panginoon. Amen. So, ang title po ng ating devotion po ngayon is Just Say Yes. Amen. Hallelujah. So, let us pray. Hallelujah. Heavenly Father, Panginoon, maraming salamat, Panginoon, sa inyo pong mga salita, Lord, na napakaganda po sa aming pong pandinig, Lord. Truly, Lord, na itong message na to, Lord, ay para po sa lahat ng hindi pa nakakakilala sa inyo, Lord, na nag-aatubili, na sumunod, Panginoon, sa inyo. Lord, we thank you, Panginoon, sa aking buhay, Lord, sa pagtawag niyo po sa akin, na ako po ay sumagot po sa inyo na yes and amen, Lord. That's why andirito po ako, Lord. Nakakatayo po ako, Lord, sa inyong harapan, Panginoon, with a sincere heart, Panginoon. Hallelujah. Thank you, Father God. At itago niyo po ako, Panginoon, sa inyo pong likuran, Panginoon. At tanging pangalan niyo lamang po. Tanging ang larawan niyo po ang makilala po ng buong sambayanan. Maraming salamat po, Panginoon. Let your revelation, Panginoon, ay ang aking pong maihayag ng maayos, Panginoon, sa gabing ito. Maraming salamat po. And this I pray in the mighty name of Lord Jesus. Amen and amen. Hallelujah. So, napakaganda po ng ating verse. Ito po ang Matthew 4:19. Sabi po dito, and he said unto them, "Follow me, and I will make you fishers of men." Ito po yung verse na kung saan po ang dalawang magkapatid po ang tinawag ng naglalakad po ang ating pong Panginoong Jesus sa baybayin. At nakita po niya ito si Simon na tinatawag na Peter at si Andrew. And then tinawag po sila ng ating Panginoon, "Follow me and I will make you fishers of men." And then binitawan po nila ang kanilang mga daladalang net at sumunod po sila nang wala pong pag-aalinlangan sa ating pong Panginoon. Hallelujah. So, dapat po, ganun po ang ating pong mentality, no? Once na tinawag po tayo ng Panginoon, dapat po, wag po tayong magdalawang isip na sumunod. Okay? So, oftentimes, many are plagued with the question of how to make the wonderful blessing of the gospel. They read about the scriptures, a reality of their lives. So minsan po kini-question po natin, ano po ba ang batayan ng magandang pagpapala sa ating buhay? Okay? There seems to be a gulf between all that the Bible says in Christ and their experience of Him. No? So dito po, once na ang secret lang po pala ng pag-grow natin, ating pong blessing, financial blessing man po ito, o spiritual blessing, ang paglago natin sa ating pong spiritual, ang tanging pagkailangan lang po ay ang pagsunod. Okay? In verse 2, he said, "But the word of Jesus," in the opening verse, "unveil a simple principle that can help us understand how to bring the blessing into light." Okay? So yun daw pong blessing, inaano po na kung paano po tayo magliwanag at maging ilaw po tayo. We are the soul of light in this world, and how to manifest in your life. He said, "Follow me, and I will make you fishers of men." Okay? So, just ano lang po, no? Ang just recap lang po, ang una pong disciple, Panginoon, ng ating pong Panginoong Jesus ay walang iba po kundi si Peter. Kaya po, it reveals to Peter na nung pagkatawag po sa kanya ng ating Panginoon, "Follow me." Okay? So, the word "follow me" means to be a disciple. Sumunod ka sa akin.
accepting me as your master. So pag tayo po pala ay nag-say ng yes, kiniklaim po natin, susunod po tayo sa ating master. Okay? And then, and teacher, and walking the same path that Jesus walked. So yun po, dapat po natin sundan at lakaran, Panginoon, ating pong pananampalataya. The moment that they say yes to Jesus, yes and amen, dapat po sundin po natin ang lahat ng ito. Okay? Don't try to be what you are ready. Don't struggle to what you already have. Just say yes to Him. Say yes to His word. Amen? Every so often you declare, I'm what God says. I have what He say, I have. I can do what He say, I can do. So, kung nagda-doubt po tayo na, halimbawa po sa buhay po natin, tinawag po tayo ng Panginoon at nagda-doubt tayo, kaya ko ba to? Kaya ko ba itong ipapagawa sa akin? Kaya ko ba itong mag-preach ng gospel? Kaya ko po bang tumugtog dito? Mayroon pong calling sa atin ng Panginoon. Pero nagda-doubt po tayo, meaning po, hindi po ganun ka-solid pong ating pong pananampalataya. Di po ba sabi sa Philippians 4:19, I can do all things through Christ who is strengthened me. Kaya po pagkasama natin ang ating pong Panginoong Jesus, wala po tayong dapat ipangamba, dahil siya po ang ating kasama. Hindi po tayo matatalo, hindi po tayo babagsak, lagi po tayong victorious sa ating buhay. Amen? So, if you are a cell leader, for example, don't say, I've been pursuing my members. I can understand why only 4 out of 20 members come for a meeting. I just keep trying and I have done everything. So, kung may pinagawa po sa atin, tinawag po tayo ng Panginoon bilang cell leader or bilang ikaw magli-lead sa Bible study. Gawin po natin to kasi ang Panginoon ang lagi pong sasama sa atin. Amen? Jesus said, follow me and I will make you fishers of men. But here you are trying to be a fishers of men and it's not working. Amen? So, in saying yes and amen, you are increasing, first of all, your faith, yung pananampalataya po natin sa ating pong Panginoon. Di po ba, let's say na sa isang trabaho po, sinabihan ka po ng inyo pong manager, supervisor, or kahit po sa bahay na inano po tayo ng ating pong mga parents. Pag may pinagawa po sa inyo yan, even though kahit magulang po natin yan at hindi natin sinunod, magagalit po sa atin ang ating pong mga magulang. Ganon din po para sa Panginoon. Amen? So the second po, once na nagsabi po tayo na yes and amen, nag-i-increase din po ang ating trust. Nagtitiwala po tayo sa tao, sa ating pong Panginoon, o sa kung kanino man, mostly sa ating pong Panginoon, na the Lord will never leave us nor forsake us. Okay, po? So, pangatlo po, by saying yes and amen, ito po ang act of obedience. So kinakailangan po, dito po sabi, obedience is better than sacrifice. Sumunod lang po tayo sa pinagagawa po sa atin ng ating pong Panginoon at mararamdaman po natin sa ating sarili na mag-grow po tayo every day sa ating buhay. Amen? So yun po, sumunod lang po tayo. And then the last po, dapat po may gagawin tayong action. Hindi lang po yung susunod nga ako, pero wala ka namang gagawin action. Sinabi mo lang, opo, gagawin ko na yan, pero hindi ka gumawa ng action. It's useless. So dapat po meron po tayong action, meaning there is a result for the instruction. Kung ano pong pinagawa sa atin ng ating pong Panginoon, dapat po may result po yan.
Kung pinagawa ka as a cell leader or mag-lead ka ng Bible study, dapat may makita po sa atin na meron po tayong bunga. Amen? So, yun po. At dapat po, palagi po tayong babad sa presensya ng ating Panginoon. Babad po tayo sa Kanya pong mga salita. Stop struggling. Stop trying to convert souls. Become what you are really by saying yes. It sounds too simple, but that's how it works. Kala po natin, ganun-ganun lang po, no? Na pagsabi po natin ng yes, ganun lang po yun. Pero may kalaki po yan na sacrifices. Amen? What could be harder than the salvation of the human spirit? Even so, we receive salvation by simply saying yes to God. Kala po natin na pag sinabi natin, as we accept the Lord Jesus by saying yes, I accept you, Lord. Pero wala naman po sa ating pong puso. Hindi po ganun kasimple yun. Dapat itanim mo muna ang salita ng Panginoon. Ipagbulay-bulayan po muna natin na tinanggap po natin ang ating pong Lord and Savior para po makamtan po natin ang salvation. Amen? Yes, sabi po dito, because of the salvation we receive by saying, yes, I believe in Jesus Christ, that He died for me, and that God raised Him from the dead, and I declare that He is my Lord of my life. And that was it. So ito po, lagi po natin naririnig po yan pag nagkakaroon po tayo ng acceptance. Pag meron po tayong mga pinapatanggap na mga bago sa ating pong sa harap po ng ating Panginoon, mga hindi po nakakakilala, lagi po natin naririnig yan na pinapatanggap po natin sila. Ngayon po, kung bukal po sa kanilang puso ng pagtanggap, pinapasok nila ang ating pong Panginoon sa kanilang pong puso, magkakaroon po sila ng salvation. Amen? You believe and said yes. You talk, you believing. So pag nagsalita po tayo, dapat maniwala po tayo. Dahil once you believe, dito po tataas ang ating pong pananampalataya. And it was settled. It worked. If it worked for salvation, and salvation includes everything that are death, burial, and resurrection of Jesus Christ, consummated for us. So ito po lagi po natin, ang belief po natin, dito po sa bilang Christian, we believe in the death, burial, and resurrection. Na ang Panginoon ay namatay at inilibing at muling nabuhay sa ikatlong araw. Ganon din po tayo sa part po natin yan. Nung hindi pa po tayo nakakakilala sa ating Panginoong Hesus, ganon din po tayo. Ang buhay po natin ay makamundo. Pero once na realize po natin, we accept Jesus Christ as a Lord and Savior by saying yes and amen. Tinatanggap po natin tong death, burial, and resurrection. Death, pinatay na po natin ang ating pong masamang gawain. Amen? And burial, inilibing po natin ang lahat ng ating pong mga kasalanan. And resurrection, it represents yung new life na natin. Amen? Sabi nga po sa 2 Corinthians 5:17, if you are a new creation, all things are new. The old has gone, all things are new in Christ Jesus. So napakaganda po no? Pag tayo po ay tinawag ng ating Panginoong Hesus, wag po tayong mag-atubiling sumunod. Dahil kang kalaki po ng ating pong pagsunod ay pagpapala, victorious life, not only for us, for our family. Amen? So, hindi lang po tayo ang maliligtas. Kasabay na po ito ang ating pong mga kapatid, mga magulang, dahil sila rin po, by our prayer, sila rin po ay maliligtas, may hihipuin din po sila ng ating pong Panginoon. Amen? So, then the same principle will work for your ministry, your family life, and your finances.
your job, and everything in this world. Just say yes, believe, and talk your believing. Amen? So, yun nga po sa ating pong pamilya, sa ating pong buhay, sa ating pong finances natin. Just believe in what Jesus say. Amen? Just believe in His word. So, sabi nga po, lagi sinasabi na pastor, once we are the children of God, ask anything in His name, and it shall be given to us. Sabi din po sa Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all things shall be given unto us. So, yun po. Napakaganda po ng message po sa araw na ito. Just follow us, our Lord Jesus Christ. Sumunod po tayo sa Kanya na walang pag-aalinlangan, at ang ating pong puso, i-ready po natin sa pag-serve sa ating Diyos na buhay hanggang sa Kanya pong muling pagbabalik. Amen po. So maraming salamat po, at sabay-sabay po tayong manalangin. By the way po, short testimony lang po muna kung sa aking buhay. Nung hindi ko po tinatanggap sa ating Panginoon, year 2000 po, I was born again na po na ano. Pero ang aking buhay ganun pa rin. Minsan sumasama pa rin sa mga likong gawain ng mundo. Then 2012, when I was in Saudi Arabia, doon po talaga ako binigyan ng sakit ng Panginoon. Sakit na akala ko po is ikamamatay ko na. So, that time talagang nangusap sa akin ng Panginoon na accept me. Sabi nga po sa Revelation 3:20, narito ako, kumakatok ako sa inyong pintuan. Kung sino man ang magbukas ng kanyang pinto, ako ay papasok sa kanya. Kaya Lord, binuksan ko po ang aking puso, pinapasok ko po ang aking Panginoon. At the following day, I experienced my new life. Yung bang kahit paninigarilyo, nawala na po sa akin yan. Sabi nila it's too hard to yung mga bisyo dito sa lipunang ito. It's too hard to give up. Pero hindi po. I can do all things through Christ who strengthened me. Yun lang po ang lagi kong pinangahawakan. And whatever problems po na darating sa buhay ko, sabi po niya sa kanya pong salita, don't be anxious about anything, but instead, keep on praying and ilip up po natin sa Panginoon ang lahat ng ito. Yun lang po, at salamat Panginoon, at ako po ay tinawag nyo. Salamat sa pagbabago ng aking buhay. At salamat Lord, at hindi lang po para sa akin, pati po sa aking pamilya, sa aking po mga anak. Yun lamang po, at sabayan niyo po ako sa aking pong prayer. Hallelujah. Dear Father, thank you for giving me everything I require to live victoriously and be a success in life. I follow you in and by the word. In what you say I am. I have what to say I have. And I can do what you say I can do. You've given me a life of praise, glory, and thanksgiving. Thank you for your word that prevails in and through me today. In Jesus' name. Amen and amen. Hallelujah. For further study, please read 2 Corinthians 1:20, verse 20, and James 1, verse 22 to 25.
And for 1 year Bible reading plan, meron po tayong 1 year Bible reading plan. So ito po ay matatagpuan sa Mark 15, 1 and 20 and Numbers 32 to 33. And for the 2-year Bible reading plan, sa mga nagmamasteral po, pwede po natin basahin ang Acts 27 verse 1 to 8 and Psalm 73. Amen. Hallelujah. At marami pong salamat. I'd like to thanks to Pastor Chris Oyakihilome, the President of Love World, for giving us our daily devotion or our Rhapsody of Reality. And to Bishop Ted Malangin and Pastora Lily Malangin of JCTD Central. And to all pastors of JCTD, mostly to Pastor Don and Pastor Lani Lusterio, maraming salamat po sa buhay nyo. Kayo po ang nagiging kalakasan namin dito po sa bansang UAE. And to all the leaders and members of this JCTD Dubai, who doesn't tired to serving the Lord and helping hands to other. Maraming salamat po sa akin po mga kapatiran at sa walang sawa po ninyong paglilingkod sa ating Panginoon. Maraming salamat po at magkita-kita po tayo bukas ng alas 6 ng umaga for our morning devotion. Maraming salamat po at shalom po.